At bago po yan, ay tayo muna ay magbasa ng ating mga Bible. Let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 8. Okay, basahin nun natin 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Yan. Father, may pagpapasa ko pa dyan. Parang nakikita ko na yung talatang yan. Yan ay pagbibigay. Wow. Sige ho, dito natin kukunin ang pagkilala sa mga tagapanguna ng iglesia. Okay, sabi po ng 1 to 5. Narin ho ba kayo? Yan. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok sa kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Yan. So, sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, again, we are bringing this lesson together with our classes, O God, this first service of a third Sunday. Salamat po, O Diyos, na kami nga po ay nakaraos at ipinaraos niyo po sa amin ang isang linggo na punong-puno, O Diyos, ng iyong katapatan, kaawaan sa amin. Lord, O Diyos, samahan niyo po kami sa pag-aaral at maging malawak, Lord, bukas ang aming mga kaisipan sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ay aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Yan. So, alam po natin yung kwentong ito. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo from Macedonia, na kung saan po ay upon his third missionary journey, he sent this letter para po hoping na ang balita ng pagiging mapagbigay, yan, yung generosity ng mga churches ng Macedonia, yun po yung Pilipay, yung mga Thessalonica at Berea, ay mag-encourage sa mga taga-Korinto, sa mga mananampalataya po ng bayang ito, sa kanilang pagkakaloob. Dahil na makikita po natin dito sa Corinthian ay ito po yung sa Corinthian chapter 8 at chapter 9 ay pinakita po ni Apostol Pablo dito yung generosity, yun pong liberal giving, yun pong sacrificial giving ng mga Macedonian churches. And again, what kind of giving that Macedonian churches implied to us or implied to the Corinthian nung sila po ay tinuruan, sinulatan ni Apostol Pablo. Meron po silang sacrificial giving at meron naroon yung kanilang generosity sa pagbibigay. Bakit po? Kasi nga po dito sa Macedonian, yung makita natin po yung sacrificial giving in spite of their worst condition, yung pong great affliction and deep poverty, naroon pa rin po yung sinasabing kasaganaan ng kanilang pagkakaloob. So makita ho natin dito yung sa verse 3 na higit sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sabi nga ng Apostol Pablo ay hindi ito yung aming inaasahan.
na hindi ito yung aming ini-expect na makakapagbigay pa sila dahil sa kanilang kalagayang hirap at kalagayang bigat dahil nga po ay nasa persecution at nasa paghihirap. But sabi po doon ay pinamamanig pa ng Macedonian churches na kuhanin, tanggapin ang kanilang sakripisyo dahil hindi nila ito ginagawa sa tao, ginagawa nila ito sa Panginoon at sa mga lingkod. So mga minamahal, naroon naman po sa verse 9 yung tinatawag na faith promise giving, na a year before na magkaroon ng collection ay nagkaroon po ng pledge ang mga taga-Korinto na kukunin ito pagdating po ng nina Pablo ng kanyang mga collector, na ito yung panahon na kung saan sila ay nagkasundo na ipagkakaloob ang kanilang ipinangako. Kaya po pag tayo nangangako, I count me in these pledges, in these projects, So, minsan nakakapagbigay tayo ng mabilis na pakibahagi, not knowing or not really aware sa ating mga kapasidad na kaya ko ba ito? Ito ba'y talagang magagawa ko within the week, within the month, within the year na ako'y nangako na ako'y magbibigay. So, maganda po na pinapaalala ng Panginoon na hindi tayo basta-basta nangangako, hindi tayo basta-basta nakikibahagi ng pagbibigay. Dahil alam naman natin na hindi natin alam ang panahon. So, yan po mga minamahal. At paano naman ito i-connect sa pagpapasakop, pagkilala sa tagapanguna, sa mga tagapanguna? Ito po, sa verse 5, sabi po dito, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at ibinigay sa amin at sa amin sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. So, kita natin yung pagpapasakop o pagkilala ng Macedonian churches sa Panginoon. Ito ginagawa nila sa Panginoon. So, kapag ginagawa nila ito sa Panginoon, siyempre, ginagawa nila ito sa mga lingkod ng Panginoon. If really recognize God's leadership, we will also recognize the person that God provided to the church. Sabi po doon ay, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Siyempre, nasan ang Panginoon? Hindi mo naman pwede, Panginoon, ito yung aming offering, ito yung aming faith promise offering. Hindi naman ang Panginoon lalabas ang kamay, kundi meron siyang tagapanguna na doon mo ibibigay, o sa iglesia na kung saan pinapangunahan ng tagapanguna na doon mo ibibigay. Tama po ba? So, yun po, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin. So, pagkilala sa Panginoon at pagkilala sa lingkod ng Panginoon. Amen po ba? So, dahil yun po ang kita natin sa pagpapasakop sa Diyos, pagpapasakop sa tagapanguna ng Diyos na ipinagkaloob po sa iglesia. Amen? We cannot really say that we are submissive to God if we are not submissive or recognize our men of God. Tama po ba? Kayo buhay pa. Kumain ba kayo? Parang kayo, medyo lampasan yung tingin nyo. So, yun po, hindi po sabi nga ay basta na lamang naisulat ang mga talata. Ito'y may karunungan. Ito'y may karunungan na kung saan ipinapaalala po sa atin. So, ito yung minsan na ulit nung ating pastor na speaker. Yung pagkilala sa Diyos at pagkilala doon sa tagapanguna.
So mga minamahal, one of the reason kung bakit hindi tayo makapag-involve o hirap nating makapag-participate sa gawain ng Panginoon dahil somewhat we have an issue to the leaders. Tama ho ba? Meron tayong bigat, meron tayong kwento na kung saan hindi natin mabitawhan kung bakit hindi tayo nag-i-involve sa gawain. So mahirap po mga minamahal kapag hindi tayo kumikilala sa mga tagapanguna. Na mahirapan po tayo. Kaya po let us as we really strive to recognize God's leadership, meron ng Diyos na pinagkakaloob ng mga leaders sa iglesia. So, at madali po, tingnan, napakadali sa kanila na makapagbigay. Napakadali, bagamat tunay naman na ginagawa natin to sa Panginoon, pero mas magaan. Kung talagang ginagawa natin sa Panginoon, gagaan po yan na tayo ay hindi mahirapan sa pagbibigay dahil ginagawa sa Panginoon at ginagawa sa mga lingkod ng Panginoon. So, yun po mga minamahal, at ito ay sa amin. So, naroon po yung pagkilala. Na kung saan po mga minamahal doon sa kasi meron tayong mga kapatiran na really, sabi nga, ay hard for them to participate, to really involved in such ministries na lalo tigit sa pagbibigay. Kasi ang thinking nila, naku, yun namang mga tagapangunong yan na hindi maayos, hindi, sabi nga, ay baka maglabi sa kanilang panunungkulan, sa kanilang pamamahala. Kaya, reserve ako sa pagbibigay. Alam ko namang ito sa Panginoon, pero wala akong tiwala dun sa mga tagapanguna. Kaya, I am somewhat, hindi ko talaga maibuhos ito dahil wala akong tiwala sa mga tagapanguna dahil yan ay hindi pamamahalaan ng may katalinuhan. Kaya hindi sila makapag-participate. Tama po ba? Kaya ngayon, tayo ba'y may tiwala sa ating mga tagapanguna? Kaya kung may tiwala tayo, hindi magiging mahirap, katulad ng Macedonia, na kahit sa kanilang kahirapan, sa kanilang kabigatan, pinamamanig, hindi ito po, pledges po namin ito sa lupa. Alam namin ito, kami po ay nagsulat doon sa box. Nagsulat po kami kahit na tumaas ang gasolina, ay talagang ito po ay pinangako namin sa Panginoon. Amen? Narito ba kayo? Dahil ito ay may tiwala kami sa inyo. Yan. Dahil ito ang kalooban, ito ang kalooban ng Diyos. Sa inyo po yung talata. Sabi doon, binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin, talagang dapat ibigay natin ang ating sarili doon sa amin, doon sa tagapanguna. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at doon sa tagapanguna, ibinigay sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Dahil ito talaga ay kalooban ng Diyos. Kalooban hubad ng Diyos na tayo ibigay natin ang ating sarili sa pagpapasakop sa mga tagapanguna. Kalooban hubad ng Diyos? Kalooban. So kapag nakita natin ito'y kalooban, hindi magiging mahirap sa atin ang pakikibahagi. Naintindihan mo ba? Kalooban hindi magiging bigat, hindi ito pressure sa atin. It's not a pressure to us. But instead, it is really, sabi nga po ay cooperation, trust, and partnership in the ministry. So yan po mga minamahal. So kinuhanan natin ng ganitong prinsipyo ang talatang ito dahil kumikilala po ito ng pagkilala sa tagapanguna. Amen? Mga kilala sa mga tagapanguna na kaya nagawa po ng Macedonian churches. Na hinahamon sa mga taga-Korinto. Dahil ito mga taga-Korintong ito yung mga, sabi nga, this is the carnal church.
carnal church. Kaya nga sabi ng sabi ng last chapter, examine yourself whether you are in the faith. Examine yourself whether you are in the faith. So subukin nga ninyo kung kayo ngay nasa pananampalataya. Dahil sa kabuuan ng kanilang spiritual condition ay somewhat. May tanong nga naman tayo, pagsan makita natin, ba't yung kapatid natin yun laging nasa pakipagtalo, laging hindi maayos ang pakibahaga sa Lord's Supper? Yan po ang Korinto. Meron silang mga issue na dinadala nila sa secular law. Mga hindi banal ang nag-aayos sa kanila. So napakarami pong problema sa Korinto, lalo at ito rin po isa sa problema nila na somewhat hesitant sila. Naku, ibibigay ko ba itong aking faith promise? Kaya sabi ng Panginoon, bagamat maibigay nyo yan, sabi ng 2 Corinthians chapter 9, ay ibigay nyo rin ito, bagamat ito ay dadalhin ninyo o aming tatanggapin mula sa inyo, ito muna ang hamon. Yan. At ang pangalawa, kung makolekta naman at maibigay ninyo, ay huwag namang sapilitan, kundi sabi doon ay God loveth a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 8, bago niya ipaalala na meron kayong faith promise, ito muna ang Macedonian churches. Sa chapter 8. At pag naman na ibinibigay ninyo, huwag mabigat, kundi ayon sa kagalakan, kasayahan ng puso. Kasi ang Diyos ay umiibig sa nagbibigay ng masaya. Amen? O paano nila nagawa yun? Ito'y ginawa nila sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala doon sa tao. Amen? Narinig ba kayo? So, yun po. Kaya po hindi naging mabigat sa kanila dahil sa pagkilala po sa amin. Tandaan po natin yon, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa amin. Talagang kung ibinibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon, ibibigay mo ang iyong, hindi man ho kayo galit. Parang mayroong reaction doon Kaya Ate Marina, ikaw ba'y ayos dyan? Hindi ka naman, wala ka namang issue sa sinasabi ko. Wala. Kasi, so, narinig ba kayo mga minamahal? So, may naroon po yung pagpapasakop. Amen? Narinig ba kayo? Amen? Mahirap po. Yan may bahagi ng pagpapasakop. Yan po ay may malaking usapin. Nakakarinig tayo ng ganitong mga paliwanag o mga ganitong mga kalagay ng mga membro na they are really struggle to give their tithes, to give their other offerings, their first fruit giving, dahil hindi kumikilala at wala sabi nga pagkilala sa tagapanguna. So, yan po. Wala pa ba ho kayong tiwala sa ating mga tagapanguna? Wow, ito nyo naman sa pagkakaloob. Amen? Here we are. Amen? Naka-aircon tayo. Amen po ba? Oo. Yan. So, yan po. Okay, tuloy na ho tayo diyan. So, paki-click naman po. May tanong ho ba kayo? Bakit hindi nagana? Yan. So, yan po. Ang hindi pagpapasakop sa pastor o tagapanguna ng iglesia matapos ng tatlong magkakasunod na pagtutuwid o pagsaway na may pag-itang hindi bababa sa isang linggo ay aalsin sa pagiging kaanib. So, yan po. Okay, diyan po tayo matatapos dun sa hindi pagpapasakop. Bago tayo dumako sa Roman numeral number 9, do we have a question or anything about this number 8? Sige, Ate Vilma po. Title, paano nga po
pagbalik nga po ng title. Parang feeling ko kasi, hindi na ako pupunta sa simbahan kung hindi ako nagpapasakop sa pastor. Parang ang hirap paghiwalayin ng dalawa. Hindi ka kasi makakasimba kung hindi ka magpapasakop sa pastor. Kaya ka sumisimba kasi nagpapasakop ka doon sa simbahan yon at sa mga namumuno doon. Apo, tama po. Opo. Apo. And then, sa akin naman, pag hindi ba nagtatights, hindi nagpapasakop sa pastor. My question is, pag hindi ka nagtatights, hindi ka ba nagpapasakop sa pastor? Sige po, kayo sumagot dyan. So, sige po, ang hindi ba pagpapasakop ang hindi ba pagtatights Opo, kasi hindi naman ibig sabihin na kaya ka hindi ka nagtatights, hindi ka sumusunod sa pastor. Or hindi ka sumusunod sa, di ba ang sabi niyo po, magbigay ng may kagalakan. Kung sa tingin mo ay parang sa kalooban mo, ang hirap kung maibigay yung tithes, kasi minsan may mga, kumbaga hindi pa ganon. Pero parang nadadoubt ako na, bakit? Kung hindi ako magbigay ng tithes, hindi ba ako nagpapasakop sa pastor? Ako naman andito sa church. Kaya nandito ako sa church kasi nagpapasakop ako sa pastor kasi kinikilala ko ang Diyos. Apa. Kasi yung one time, feeling ko, hindi naman ito lingid sa kalaman. Nagtampo ako sa pastor. Hindi ako sumimba. O parang yun yung sa akin. Parang nagtampo ako, hindi ako sumimba. Kaya, hindi ako nagpasakop kasi may tampa ako sa kanya. Ganon. Kumbaga, parang feeling ko, magkakasala lang ako sa Panginoon kasi may tampa ako sa kanya. Tapos yung tanong ko is, kung hindi ba nagtatights, hindi lang naman to rin sa akin. Marami din naman po para sa akin kaalaman. So, unatigit nga po, ang ating pagbibigay ay ginagawa natin sa Panginoon. Yung ating pagbibigay ng tithes ay pagpapasakop unatigit sa Panginoon. Sa Panginoon tayo nagpapasakop sa pagbibigay natin ng ikapo ng ating bahagi. Yun po, doon tayo nagpapasakop sa Panginoon tayo. So ngayon, bilang bahagi po yan, bagamat po yan ay may ibang usapin, but dahil ito ay turo ng Diyos, pinapaturo ito ng Diyos sa tagapanguna, sa pastor. So ngayon, kapag ito ay tinuro ng pastor, ay hindi ito turo ng pastor, ito ay turo ng Panginoon. So ngayon, kapag ito po mga minamala hindi natin ginagawa, unatigit sa Panginoon tayo, hindi nagpapasakop. Hindi tayo nagpapasakop. Ngayon, somewhat dahil itinuturo ito ng pastor, indirectly, ay hindi rin tayo nagpapasakop sa pastor dahil ito ay pinatuturo ng Panginoon sa pastor para sa mga membro. Pero unatigit ang command ay galing sa Panginoon. Parang sa mga organization, kapag hindi ako nagpasakop sa aking supervisor, ang ibig sabihin hindi ako nagpapasakop sa aking sa manager. Tama ba ako? Manager? Tama ba ako? So hindi ko alam kung manager o supervisor. So anyway, directly hindi ako nagpapasakop sa aking supervisor na ang dulo noon ay hindi ako nagpapasakop sa company. So yun po yun. Kumbaga, unatigit ang ating hindi pagpapasakop ay hindi pagpapasakop sa Panginoon. Na ipinapaturo ng Panginoon sa pastor, sa ating mga tagapanguna sa amin na ito'y gawin natin hindi dahil ito'y turo namin, ito'y turo ng Panginoon. So, dahil tayo po ay binigyan tayo ng Diyos ng posisyon, binigyan tayo ng Diyos ng kalagayang guro, ay indirectly, hindi tayo kumikilala doon sa nagtuturo. Na yun naman ay hindi turo ng guro, kundi turo ng Panginoon. So, yun po yun. Aha. So sa atin pong church discipline, sa ating church discipline hindi po natin isinama ang hindi pagbibigay ng ikapo. Dahil naku po, wala na pong matitira
sa iglesia. Ano ho? Sa mga minamahal, hindi po, yan ay naging usapin na po natin yan, sapagkat malaki po, sabi nga ay mahirap nating malaman kung paano talaga, kung nagtatapat talaga ang bawat membro sa pagbibigay ng ikapo. Mahirap natin yan talagang ma-monitor if this individual member ay faithful sa kanyang. Pero sa ibang church po, mga minamahal, kapag may trabaho, ito po, sa ibang church kapag may trabaho, magkano ang sweldo mo? Magkano ang gross mo? Yan. Tunay, inaalam po nila yun. Inaalam nila ang iyong sweldo. Sa ibang church po. Malay sila kung magkano ang kinikita ng bawat membro. So, yun po ang practice ng ibang church. Pero sa atin, malaya tayo. Sabi nga lagi ni Pastor, ay huwag sa sapilitan, dahil sa batas ito'y gawin natin ayon sa ating mga kapasyahan, kagalakan ng ating mga puso. Aha. Yan guys. Saan nakabase? It is to the gross or to the net? Ano po? Apa ate? Apa? So, mas safe po tayo o mas proper na tayo po ay sa gross. Sa gross tayo kasi nga kapag nilet natin na sa yung mga deduction, mayroon tayong babayaran, mayroon tayong pag-aaral, mayroon tayong mga bills. Pag yan ang ating sinundan, kakaunti na po ang ating magiging pagkakaloob. So, yun po mga minamahal. At sabi nga ay we cannot, above this giving, our amount of giving, lagi nating tatandaan, we cannot outgive the Lord. So, ano man ang ating ipinagkakaloob, gross man yan o net, sabi ng Panginoon, prove me. Kung ano ang sukat na inyong isinukat, gayon din ko kayo susukatin. Diga? Kuya. At kayo ay magbigay at kayo bibigyan, liglig, siksik, umaapaw. Yun. Sabi ni Kuya Dudes. Amen? Opo. So, yun po mga minamahal. So, kaya po, tingnan po Macedonian Church, higit sa kanilang kaya. Amen? Higit sa kanilang kaya. Even under great affliction and deep poverty. Pinamanik pa yon. Hindi ito binibigay namin sa iyo, Pastor. Ito'y binibigay namin sa Panginoon. Kuhanin mo to. Sabi ng mga Macedonia. Ito'y hindi sa iyo. Hindi namin pagpapasakop sa iyo. Ito ay pagpapasakop namin sa Panginoon. Kaya kunin mo, Pablo. Parang awa mo na. Pinamamanhik kunin mo to. Kahit kami mamatay na. Amen po ba? Lalo ngayon, bago ate. Lalo ngayon, ano meron ngayon sa government employee? Meron na tayong mid-year bonus. Oy! Sa mga government employee dyan, baka nakakalimutan nyo. Sabi ko kay Mrs. Tayo muna, tatapusin ko lang to. Sabi ni Mrs. Gano'n tayo. Bakit? Kasi nakatanggap na kami. Yan, amen? At sabi po ni Mrs. Sa gross. Yan, amen? Opo.
Sige. Sino? Ito, kayo muna. Saglit lang po. Hello po. Ano pong masasabi ninyo doon sa, di ka po, tayong mga tao ang nagpaplano. Ang Diyos po ang nagpapatupad. Aha. Minsan po, pag sa bahay pa lang, plano mo na iibigay mo ito, ibibigay. Pagdating po doon sa hulugan na, bigla pong iniurong, mayroon pala akong ano. Sino po ang ano doon? Hindi ko po kalooban ng Panginoon yun o ano po? Kasi May po, naman- nakaready. Planong-plano, gabi pa lang. Bago may dumating na. Pagdating po nung ano, biglang, ay, ano kayang aking pag-ari ni ano, biglang urong. Oh, May dumating na, gabi, nag-aayos ka na, ibibigay mo na. Opo. Kinaumagahan, Pagdating dito, bigay ng ikot na ano, biglang hindi ibinigay. biglang itinago. Opo. Ay, magiging Ananias at Sapira kayo. Sino po ang nagpatupad? Kasi tayo po ang nagpaplano. Hindi po. Ang Diyos Hindi, po ang nagpapatupad. pag ang dating ay Lord, dahil mo. Kaya bakit hindi ko to naibigay? Hindi po ang Diyos, author ng kasalanan. Dahil sa dahil hindi ko naibigay, dahil ng Diyos. Para ang Diyos ang may kasalanan kung bakit daw hindi naibigay. Hindi para ang dating ay ang kasalanan ng Diyos kung bakit hindi mo naibigay. So hindi po ate, hindi po nanay, hindi po ibig sabihin ay ang Diyos ang gumawa sa inyo kung bakit hindi mo naibigay. Si Taning po yun. Si Taning. Hindi po yun ang Diyos. Yun po ay si Taning. Dahil ang Diyos ay, Diyos na mapagbigay. Amen? Ang Diyos ay hindi liko. At gusto kanyang pagpalain. Meron sa kawikaan na ang Diyos ay iniibig ng Diyos ang kasaganaan natin. Iniibig ng Diyos ang kasaganaan. Kung hindi tayo masagana, hindi tayo iniibig ng Diyos. Kasi ang Diyos, may talata po yan, naging mensahe ko na ang Diyos ay umiibig sa ating pagsagana. Pag hindi kayo sumasagana, hindi kayo iniibig ng Diyos. Amen? At hindi lamang po yan, siyempre, material. Of course, most especially, yan po ay spiritual. But alam natin ang Diyos alam na ng Diyos na tayo narito sa lupa pa. Amen? Di bang puro spiritual ang pagpapala ng Diyos? Alam ng Diyos na tayo nasa lupa pa at meron tayong plano na makibahagi at tayo ay may plano uling bumili ng lupa sa katapat. May pagpapalain ka niyan. Amen? Ikaw ay ikaw ay may plano na hindi naman nasabilaan ni pastor yan, kundi alam natin na ipinapanalangin ng pastor yan. Amen po ba? Okay, tapos na po kayo nanay. Hindi po Diyos ang gumawa po doon. Hindi Diyos. Naniwala tayo, hindi Diyos ang dahilan ko bakit nyo. Oops. Ay mali pong context po. Hindi po yun ay applicable sa gayong may kanya-kanya pong application ang talata. Hindi po ito dapat nating kuhanan ng prinsipyo ang talatang ito. May kanya-kanya pong application ang salita ng Diyos. Hindi po dyan a-apply, nanay. Hindi. Okay na po. Sige po, Apple. Bakit nawala? Naihandog mo na? Wala. Baka nasa dulo pa ng dila mo. Okay, nasa dulo pa ng dila. Sige, go. Yung mga nasa... Okay. Alam niyo po yung hindi na natin i-adjust, yung mga nasa investment natin, mga ipon natin sa ating mga bangko. Iniwala ako na i-touch na 'yon. Na-touch na 'yon. Bago ka makapaglagay ng iyong ipon sa bangko, see to it na nakapag-ikapu ka na doon. Amen? Maganda na iingatan ng Panginoon 'yon. Oo. Ingatan ng Panginoon yung mga ipon mo sa bangko. At yun ay hindi kukuhanin namin nun ay nung sabi sa Malakay, mangunguha, mga tanga. Yun. Ingatan ng Panginoon yun. So, maniwala kayo, pangako ng Diyos yan. Sige po, meron pa ho ba? Napapunta na tayo sa tayo po ay nasa pagdidisiplina, ha? Ako po mayroong nabasa sa Bible. Ito po nabasa ko na po. Hindi ko alam kung saan verse to. Noong unang panahon po, alam niyo ba ang church? Mapakarami na nagdadala. Tinipigilan na po ng namumununo yung mga handog.
Wag nilang dala dito, punong-puno na. Bakit po hindi napigilan yun? Kasi po, wala silang pakialam doon sa mga tao naghahandog. Talaga, dala ng dala sa iglesia. So, parang ba yun? Hindi ko alam kung saan verse yan. Yung kay Saul, Huwag pigilan Tama ba? ang biyaya ng Panginoon. pinagpapagawa sila ng templo. Nabasa ko po yan, hindi ko alam Okay, kung matanda saan yan. Yun po. So, thank you, Kuya Romy. Sa panahon ng paggagawa ng tabernakulo kay Moses. Okay. Nasabi, tama na. Sobra na. Hindi. Ito binibigay namin sa Panginoon. Dala pa rin dala, hindi napipigilan. Yeah. So, yun po, mga minamahal. Basta binibigay mo yan sa Panginoon. Amen? Bahala na. Basta, Panginoon, bahala na ito yung nabigay ko na. Sabi nga ng doktor lang, hindi ko maalala. Ito yung pag nilagay ko sa offering bag, ito'y sa Panginoon. Ito'y bahala na sa Panginoon ko na ito binibigay, hindi sa tao. Yeah. So, ang pananagutan nito ay wala na sa akin. Kapag binigay mo na yan sa offering bag, ang pananagutan ay wala na sa iyo. Kundi nasa doon na sa mga nangunguna. Amen? Malinis ka na sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagmamalay. Siyempre, pinapanalangin mo pa rin sa Panginoon. Lord, help our pastor, our leaders na talagang magawa, maiayos ang pamamahala sa pananalapi. Amen? At alam niyo po, ang pastor ay talagang mula noon ay, kung hindi ang pastor marunong maghawak ay walang ganito. Walang mga, amen? Mga property tayo. Sabi nga ay kung ang pastor ay ang iniisip lamang ay ang good shepherd, ang dami nating, nabili na natin ang maraming banganting lupa dito. Pero dahil ang pastor nga po ay binigyan ng karunungan na ang pananalapi ay hindi sa good shepherds, hindi sa men, kundi ikalat sa mga missions. Tingnan naman, ang ating good shepherd family, ang dami ng mga missions natin, daughter churches na na-establish. Amen? Di ba pinagpapasalamat natin yun? Na yun yung inahangaan ko po at tunay na kinikilala natin sa ating pastor. Amen? So yun po. Saan makakabili ba tayo ng lupa ng parking? Hindi natin alam, meron palang 11 million. Wow. At hindi naman natin i-reveal lagi po yan dahil alam natin na pera po yan. Tayo ay nasa public, nasa tayo nakikita ng public at kung lagi natin sasabihin, tayo may 11 million, punta nga ako doon sa Good Shepherd at aking kikidnapin yung bita para ipa-ransom. Narinig ba kayo? So, okay, sige po. Tapos na tayo diyan sa pagpapasakop sa pastor. At ang napag-usapan lang ho natin diyan ay ang pagkakaloob. So, magtiwala po tayo, amen? Dati po, nung time naulit ko po, nung ako'y leader pa ng Young Pillars, tinitingnan ko yung record ng tithes and offering nila. Sinong talagang faithful sa membro ng Young Pillars na talagang lagi nagbibigay ng tithes. Wow, ito kasi kapatid. Lord, salamat po sa kapatid na to. Lord, salamat po pero pag nakikita ko yung mga Young Pillars, yung iba, hindi ko nakikita sa sa recording. Hindi ko nakikita ang nito Lord, pinapanalangin ko rin, Lord, pagpalain niyo po yung kapatid ko pong yun. Parang nakakalimot magbigay ng tithes, ng offering. Wala doon sa recording Amen? Lord, sana'y matuto kami. Sana'y palaguin mo kami sa pagkakaloob dahil dito nyo kami pinagpapala. Amen? Opo. Yun po ay may talata ako doon sa Kawikaan na alamin mo ang kalagayan ng iyong kawan. Amen? Alamin mo ang kalagayan ng iyong kawan. So, yun po. So, ngayon po ay hindi ko natitingnan. Titingnan ko ulit. Yan niyo po, pag may pagkakataon. Sisilipin ko dito yung sino ba ito yung kita ko yung alam kong malaki ang kinikita ng pamilyang ito. Bakit ganito lamang Parang mga lamang. Amen? Hindi naman natin yan kumbagay, pero we know our heart. Amen? Kita ng Diyos ang iyong puso. Nais ng Diyos pagpalain ka. Amen?
Bago tatapat ka pa sa aircon. Amen. Wala. Amen? So, anyway, narin ah, narin ba kayo? Ah. So, hindi natin kidding aside mga minamahal. Pero, the bottom line ay, huwag kontrolin ng pera ang buhay mo, ang pagiging Kristiyano mo. Kontrolin ng pagiging Kristiyano mo ang pera mo. Yes, Amen? amen. Kasi pinapakontrol ng pera mo ang pagiging Kristiyano mo. Huwag. Anong kapangyarihan ng pera? Ba't yan ang nagpapakontrol sa iyo? Yan, walang buhay yan. Walang lakas yan. Bagay lamang yan. Bakit yan ang kumokontrol sa kamay mo, sa bulsa mo? Walang buhay yan. Ikaw ang kumontrol sa pera mo. Huwag kang magpakontrol diyan. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen? O mahirap, malulungkot ka ang buhay mo, lalayo ka sa pananampalataya. Amen? Kaya mga hindi nagbibigay ng ikapo, magbago-bago na tayo. Amen po ba? Pag kayo ay nasasaktan, ikaw yun. Ha? Nasasaktan ho ba kayo? O natutuwa kayo? So, hindi po ako galit. Naroon ba kayo mga minamahal? At, ulitin natin, sa gross tayo. Amen? Amen po ba? So, yan. Ulitin natin, basahin muna natin para magtapos diyan. Luke 6, 38, para matapos yung ating usapin diyan. Hindi po ito nyo gagawin sa akin. Ulitin ko po, huwag kayong magalit sa akin dahil hindi ko po ito utos. Brother naman, ang kulit mo dyan, hindi ito po ito sa akin, ito'y sa Diyos. Amen? Kung naniniwala ka sa John 3:16, maniwala ka sa Luke 6:38. Amen? Amen po ba? Nilagay mo masyado ang iyong pananampalataya sa John 3:16 at hindi sa Luke 6:38. Sabi ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, at ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isinukat ay doon kayo muling susukatin. And hindi po mga minamahal, excuse dito ang mga estudyante. Amen? Hoy, mga estudyante, kayo ba'y nagtatides? Yan, okay. So, sige po, tapos na tayo diyan sa usapin ng pagpapasako. Okay, ito po. Yan. Sige po, may mga alituntunin sa mga natatanging pagkakataon. May mga pagkakataon na kinailangan ng masusing pagsusuri ng iglesia sa isang partikular na kasalanan upang maibigay ang karampatang hustisya sa nasabing kasalanan. Talagang may mga pagkakataon naman po na talagang ang out of nowhere or out of our, sabi nga, ay understanding or experiences, ay dumarating ang mga usaping hindi na isulat sa ating church discipline. Kaya po ito ang ating panuntunan. May isang partikular, anong gagawin natin? Ang mga kasalanang nagawa ng isang kaanib na hindi nabanggit sa mga naisulat na alituntunin, ngunit nararapat na patawan ng disiplina ng iglesia, ay pag-uusapan ng Committee on Discipline upang malapatan ng angkop na discipline sang-ayon sa mga kaparaanang nailatag na. So, yun po. Bakit, may tanong tayo, bakit may ganun pong usapin, hindi nakasulat dito? Siyempre, hindi natin maisusulat lahat. Sa mga natatanging kaso na hindi nabanggit sa alituntuning ito, ang Committee on Discipline ay may kalayaan na bumuo ng angkop na disiplina matapos ang kanilang masusing pag-aaral at pag-uusap. Bakit nawala na?
Ano nga kapatid? So baka ang nabuksan nyo yung hindi pa tapos na PowerPoint. So yun po mga minamahal, may tanong ho ba kayo bago natin ituloy? Yan. Narin pa ho ba kayo? Sige, atakin, bubuksan na lang ho din sa... So, yun po ang panuntunan natin. Hindi mabuksan. Sige po, baka kayo ay may gustong ulitin. Yung mga bisita mo, yung visitors day. Hindi mabuksan. Sige po, 5 minutes na lang ho tayo. Nasa panghuli na po tayo kasi na yan, hindi pa rin ho tapos. Ano nga kapatid? So, yun po mga minamahal. At sa atin pong pagpapanumbalik bago ho natin yan ang ituloy ay meron naman ho tayong ginagawang pagpapanumbalik. Sige nga, tingnan natin. Kuya ng bisita. Kuya lang daw bisita po. Padala rin ka. Visitor slip. Okay. Pero hindi ito papel. Wala, hindi yan. Pangalanan. Yan. So, dun ho sa mga minamahal sa pag-i-implement, may naulit po ako just to correct myself. Kasi ang nasabi ko po na within 3 years after ng pagiging membro, na baptize kayo, hindi kayo lalapatan ng disiplina. So, mali po ako. I want to correct myself. So, meron nung tayong panuntunan diyan na may pagpapataw ding disiplina, kaya lamang malaki ang konsiderasyon. Dahil din na ulit ko kung natatandaan nyo po na kinakailangan mo ng 3 years, of course, maka-graduate doon sa 101. After that, ay mayroon na siyang kakayanan, may alam na siya, kaya lalapat ng disiplina. Hindi po pala yun ang nakasulat sa ating panuntunan. So, doon sa ating panuntunan po ay halimbawa, kahit kayo ay 1 year old, 2 years old na pagiging membro, pero dahil nakagawa po ng certain mistakes, ay papatawan din po ng disiplina. Siyempre, may pakipag-usap, meron po mga minamahal na pagtutuwid, pagtuturo, bago natin ipataw yung disiplina. Siyempre nga, sabi nga, may talata tayo ang nakakaalam ng marami. Ano nga po, Pastor, yung sabi doon na yung maraming palo sa mga... Maraming alam. Maraming palo, kaunti ang alam. Yun po ang idea. Yung di pa naman kaunti ang alam, siyempre kaunti po ang palo. So, yun po mga minamahal ang usapin. So, may tanong mo ba kayo? Yung listahan ng mga bisita. Yun o yung ating panuntunan. Sa atin naman pong Committee on Discipline members, na rin po ang Ate Bilen, Bilen Hernandez, narin po ang Pastor Joseph, narin po pinapangunahan ni Pastor, nariyan po ako, at nariyan din po si Mrs. So, yun po ang binubuo ng ating Committee on Discipline. So, minsan nagpapatawag po si Pastor ng meeting, okay, meron tayong pag-uusapan. So, yun po mga minamahal, ang ating Committee on Discipline. Sige po, baka meron na tayong tanong, tatapusin na muna natin, medyo wala na rin tayong oras, yung nag-bell na rin. So, narin po ba kayo? Amen. Lagi po akong nag-iisip after this Sunday, this lesson. Lord, ang maganda.
ano ang nararapat na motivation or sabi nga ay challenges na hindi po yung masaktan, kundi kung tayo ay mapaunawaan at mapagpala dahil alam natin na ang dulo lagi ng Diyos ay tayo ay sa ating kabutihan. Amen? Sa kaluluwalhati niya at sa ating ikatitibay. Yun po yung laging kong ipinapanalangin. Lord, ito bang aking natapos na aralin? Ito ba'y naluwalhati kayo at napatibay po ang aking mga kapatid? Lord, kung ako po ay nasa lagi niyo po akong dalhin sa dalawang o sa pangunahing purpose ng aking pagtayo. Maluwalhati kayo, maitas lagi kayo. Di naman ibig sabihin po mga minamahal na walang nasasaktan. Pag walang nasasaktan sa inyo, compromiser po ako. Ako ay man-pleaser. Pero sa dulo po niyan, ang aking panalangin, Lord, kami abutin nyo ng iyong mga salita. Amen? Kami ay tunay na mapalalahanan ng iyong mga salita. Yan po ang aking panalangin. Yan ang aking iniluluhod sa panalangin. Opo. Kung mayroon pong mga nasabi man na malabis, ay alam kong hindi ko naman po sabi nga ay I'm not yet perfect na sabihin ng perpekto ang dapat mapakinggan, ang dapat magagandang salita na mapakinggan. Di ang Diyos na ang gumagawa po sa inyo kung paano nyo po ito tinatanggap at pinapakinggan. Amen? So, yun po mga minamahal. Let us pray. Tayo po'y pumikit. Dakilang Ama, Panginoon, isang magandang maga po. Salamat for this moment that we could express our understanding to you, to your words, that we are really as students, Panginoon, na lagi ang aming pag-unawa ay mga estudyante ng iyong mga salita. At sa dulo ng aming buhay, estudyante pa rin kami sapagkat hindi namin malalaman ang lahat. At hindi namin naaalala ang lahat. Kaya Panginoon, sabi ng iyong salita, let this word really being meditated day and night, Panginoon, sapagkat ito po ang katotohanan kung gaano kami, Lord, hindi na aalaala ang lahat, O Diyos. Kaya laging naroon ang iyong salita na basahin namin, bulayin namin sapagkat ang dahilan ay magawa namin, masunod namin ang lahat ng nakasulat po dito. Sabi ng Joshua 1:8, Panginoon. Salamat po, Lord. Alam namin, Lord, kayo ang kumakausap sa amin. Kayo, Lord, ang nagtuturo sa amin nito. Naway patuloy na maging maayos ang aming mga puso sapagkat ang kaayusan ng aming mga puso, Panginoon, ang nagpapahayag na talagang ang iyong salita ay pagkain, ay ilaw, ay salamin, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo sa iglesia, sa panguna po ng aming pastor. Ito po ay aming samodalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So good morning po sa ating lahat.